Nang maiwan naman si Angeline sa silid, galit na binilingan ni Angeline ang lalaking hindi naman niya talaga kilala. Sino ka ba talaga, ha? Bakit mo ginagawa ito? Di mo ba alam nakakasira ka na ng buhay ng ibang tao? Anong dahilan mo bakit mo ginagawa to? Sunod-sunod na tanong ni Angeline sa lalaki at di niya na napigilan pang paghahampasin ito. Di naman nagsasalita ang lalaki at nanatiling tahimik pa rin. Magsalita ka, anong relasyon mo sa anak ko? Bakit ka narito sa pamamahay ko? Sabat na ni Rowell. Pareho naman nating ginusto to, Angeline, di ba? Bakit ngayon nagagalit ka sa akin? Sabi ng lalaki. Nanlaki naman ang mata ni Angeline dahil sa sinabi ng lalaki. Anong pinagsasabi mo dyan? Ni hindi nga kita kilala at sasabihin mong ginusto? Baliw ka ba? Sigaw pa ni Angeline. Napapahilot na lamang sa sentido niya si Rowell dahil imbes na magsaya sila ngayong kaarawan niya ay ganito pa ang nangyayari. Mabuti na lamang talaga at hindi sila narinig ng mga nasa labas at tuloy pa rin ang party doon. Mabuti pa si Angeline. Mag-usap kayo na maayos ng lalaki at pagkatapos ang asawa mo naman ang kakausapin ko. Sabi ni Rowell. Dad, hindi ko nga po kilala ang lalaking yan. Bakit ko naman po siya kakausapin? Umiiyak nang sabi ni Angeline. Pwes kung hindi mo siya kilala, bakit kayo naritong dalawa sa dati namang silid at pares pa kayo nakahubad? Sige nga Angeline, paano mo yun mapapaliwanag sa amin? At ang malala pa, asawa mo pa mismo nakakita sa inyo. Galit na sigaw, narinig ni Rowell kay Angeline. Hindi ko po alam, Dad. Maniwala po kayo sa akin, hindi ko po talaga kilala ang lalaking yan. Please Dad, maniwala po kayo sa akin, nagsasabi po ako ng totoo. Umiiyak na sagot ni Angeline. Mom, please, maniwala po kayo sa akin. Baling naman ni Angeline sa kanyang ina. Anak, mabuti pa kausapin mo na lamang ng maayos ang lalaking yan. Kung hindi mo talaga siya kilala, bigyan mo kami ng proof. Dahil asawa mo mismo nakakita sa inyo. Hindi rin naman namin kilala ang lalaki niyan, kaya paanong makakapunta yun dito sa kwarto kung hindi siya pinapasok dito? Sagot ni Claudia. Mom, hindi ko po talaga kilala yan. Maniwala po kayo sa akin. Pangumbinsi pa ni Angeline. Ayusin mo yung problema mo na yan, Angeline. Malaking tugulo tong ginawa mo pag nagkataon. Di ka na nahiya, dito pa talaga sa pamamahay ko ikaw gumawa ng kababuyan. At itinaon mo pa talaga sa kaarawan ko. I am very disappointed to you, Angeline. Desmayadong sabi ni Rowell kay Angeline. Lumabas naman na ng silid na yon ang mag-asawang Claudia at Rowell upang bumalik sa party dahil marami pa silang bisita roon at nakakahiya naman kung bigla na lamang silang mawawala doon. Sino ka ba talaga, ha? Magsalita ka, bakit mo to ginagawa? Baling ni Angeline sa lalaki nang sila na lamang ang naroon. Sinamaan pa niya to ng tingin pero hindi umiimik ang lalaki at nanatiling nakayoko lamang siya. Napapikit na lamang ng mariin si Angeline nang walang makuhang sagot mula sa lalaki. Diyan ka na nga. Wala akong oras makipagburan sa iyong lalaki ka dahil hindi ka nakakatuwa itong ginagawa mo. Sinisira mo ang pagsasama naming mag-asawa? Ines na sabi ni Angeline dahil hindi sumasagot ang lalaki. Kaya umalis na rin siya sa silid na yon at dali-dali na siyang lumabas ng kanilang bahay upang sundan ng kanyang asawa. Agad siyang pumara ng taxi dahil wala naman siyang dala na sariling sasakyan dahil sabay silang pumunta ni Denver doon. Pagkarating niya sa bahay nila, nadismaya siya dahil laro ng kanyang asawa kaya tinawagan na lamang niya ito pero hindi siya nito sinasagot. Nakailang beses pa niyang tinawagan to pero hindi talaga siya sinasagot ng kanyang asawa. Please Denver, sagutin mo naman ang tawag ko. Sabi pa ni Angeline habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya dahil naniniwala siya sa mga sinasabi niya na hindi niya kilala ang lalaking kasama niya. Walang naniniwala. Pagkalabas si Denver ng bahay ng mga magulang ni Angeline, dali-dali siyang pumunta sa kanyang kotse. Napansin niya na nakasunod si Christine sa kanya. Bumalik ka na ron, Christine. Utos si Denver kay Christine. No, sasamahan kita dahil baka kung ano pang gawin mo. Sagot ni Christine at kusa na tong sumakay sa kotse ni Denver. Wala naman nang nagawa pa si Denver. Hinayaan na lamang niya si Christine dahil wala siyang balak na makipagtalo pa dito. Agad na dumiretso sa isang bar sa Denver. Sinusundan pa rin siya ni Christine pero hindi niya to kinakausap. Napaparami na ng inom sa Denver kaya inaawat na ito ni Christine.
Di naman nagpakainom si Christine, sadyang sinamahan niya lang si Denver dito dahil alam niyang magpapakalasing ito dahil sa mga nangyari kanina. Denver, tama na yan. Masyado nang maraming naiinom mo. Saway ni Christine kay Denver. Pitawan mo ako, kaya ko pa. At gusto ko magpakalasing ngayon? Sagot ni Denver na lasing na sa dami ng nainom nito. Denver, please, tama na yan. Sabi ni Christine sa kanyang inagaw ang hawak-hawak nito na alak. Dahil sa sobrang kalasingan ni Denver, di niya na maagaw pa ang alak na nilalayo ni Christine sa kanya. Sinenyasan naman ni Christine na isang tauhan doon sa bar na tulungan siyang mailabas si Denver doon. Iuwi na kita, Denver. Lasing na lasing ka na. Sabi ni Christine sa kanila inakay sa Denver papunta sa kotse nito. Si Christine na rin ang nag-drive noon at imbes na iuwi si Denver sa bahay nito at ng ate Angeline niya, dinala niya ito sa isang hotel. Pagkarating sa hotel, hirap na hirap si Christine na ibaba si Denver sa sasakyan, kaya nagpatulong na siya sa staff doon. Grabe, Denver, ang bigat mo. Hinihingal pa na sabi ni Christine nang mailapag niya na si Denver sa kama habang ito'y tulog na tulog na. Napapangisi na lamang siya dahil lumaayon ang lahat sa plano niya. Lalapitan na sana niya si Denver na mag-ring ang phone niya at nakita niya na si Paolo ang tumatawag. Tiningnan niya na muna si Denver at nang makita niya na tulog pa rin to, saka siya lumayo dito bago niya sanagot ang tawag. Kamusta ka dyan? Tanong kaagad ni Christine kay Paolo na nasa kabilang linya. Umalis na yung kapatid mo, pagbabalita ni Paolo. Grabe ang lakas manghampas ng kapatid mo na yun. Wala sa usapan yun ah. Sabi pa nito mula sa kabilang linya. Ayos lang yan. Maligayahan ka naman sa magiging kapalit yan eh. Sige na, umalis ka na rin dyan. Baka ma-corner ka pa ni na mom at dad. Baka matanong ka pa ng mga yon ng kung ano-ano. Sagot ni Christine. Sige, see you tomorrow para sa reward ko. Sagot ni Paolo, saka nito'y binaba ang tawag. Iiling-iling naman si Christine. Napalingon naman muli si Christine kay Denver na mahimbing pa rin natutulog dahil sa kalasingan. Lumapit pa siya rito at saka hinawakan ang mukha ni Denver. I miss you, babe. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin kong lahat, mabawi lang kita. Sabi ni Christine sa kanya hinalikan sa labi si Denver. Wala siyang nakuhang tugon mula kay Denver dahil lasing na lasing nga ito. Noong mga panahon na humaling si Paolo kay Christine, naisip ni Christine na pabayaan tong mahumaling ng husto sa kanya dahil may binabalak talaga siya rito. At ito na nga, napapakinabangan niya na ngayon si Paolo at umaayon pang lahat sa kanya. Naisip niya noon gamitin ang katawan niya, kapalit ng mga ipapagawa niya kay Paolo at isa na nga ito, ang sirain ng relasyon ni na Denver at Angeline. Hanggang ngayon kasi, mahal na mahal pa rin ni Christine si Denver, kaya naghihintay lamang siya ng tamang tiyempo para mabawi niya ulit ang lalaki na mahal niya. Hindi rin magtatagal, babalik ka na ulit sa akin, babe. At kapag nangyari yan, hindi ko nahahayaan pa na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Denver, at sa akin ka lang. Sabi ni Christine habang nakatitig siya sa tulog na si Denver. Kinabukasan, nagising si Denver, masakit ang kanyang ulo. Nilibot pa niya ang kanyang paningin dahil hindi pamilyar sa kanya ang lugar kung nasan siya ngayon. Nagulat pa siya nang pagtingin niya sa tabi niya, naroon si Christine at mahimbing pa na natutulog. Pinikit pa niya ng mariin ang mata niya, saka siya napabangon. Gising ka na pala, sabi ni Christine. Di naman nag-abala si Denver, nalingonin ito. Nasaan ako? Paano ko nakapunta rito? Tanong ni Denver habang hawak niya ang kanyang ulo dahil nasakit iyon. Nasa hotel tayo. Lasing na lasing ka kasi kakilbe at alam ko na baka magtalo lang kayo ni Ate Angeline kaya hindi mo na kita inuwi sa inyo? Pagdadahilan naman ni Christine. Ganun ba? Pasensya na naabala pa ata kita. Sagot ni Denver. Hindi naman, Denver. Kahit kailan hindi ka magiging abala sa akin. Sagot ni Christine, saka siya umupo sa tabi nito at hinawakan isang kamay ni Denver. Christine, saway ni Denver sa dalaga. Denver, kitang-kita mo naman siguro kung paano ka niloko ni Angeline. Siya pa rin ba hanggang ngayon? Sabi ni Christine. Pinilig naman ni Denver ang ulo niya at binawi ang kamay niya kung saan nakahawak si Christine. Huwag muna ngayon, Christine. Kailangan ko na makauwi para makausap ko si Angeline. Sagot ni Denver saka ito tumayo at dumiretso sa CR. Napasimangot naman si Christine dahil balak niya sanang akitin ngayon sa Denver pero hindi naman siya pinapansin ito.
Palalampasin muna kita ngayon, Denver. Pasasaan ba't babalik ka rin sa akin? Sabi ni Christine sa kanyang isipan lamang. Pagkalabas naman ni Denver ng CR, napansin niyang naghihintay na si Christine sa kanya. Tara na, ihatid na muna kita sa inyo bago ko umuwi sa amin, sabi ni Denver, saka nauna na tong naglakad palabas ng room nila. Napasunod na lamang si Christine kay Denver. Ang lalaki pa naman ng bawat takbang ni Denver, kaya halos tumakbo na si Christine para lang maabutan niya ito. Pagkasakay nila sa kotse ni Denver, agad na rin silang umalis doon. Denver, ikalma mong sarili mo ha. Baka kung ano magawa mo kay Ate Angeline, sabi ni Christine. Alam ko ang ginagawa ko, Christine, sagot ni Denver. Sakto naman tumigil sila sa tapat ng bahay nila Christine. Salamat sa paghatid, sabi ni Christine. Salamat din sa pagsama sa akin magdamag. Hindi na ako bababa dahil kailangan ko ng makauwi ka agad, sagot ni Denver. Naiintindihan ko, mag-iingat ka. Salamat ulit, sabi ni Christine, saka siya bumaba ng kotse ni Denver. Kumaway pa siya rito at tinanaw ang paparayong sasakyan ni Denver. Napapangiti na lamang siya dahil sa mga pinaggagawa niya. Agad na rin naman siyang pumasok sa loob ng bahay nila at nadatnan niyang naroon ang mga magulang niya. Christine, kamusta si Denver? Agad na tanong ni Claudia na makita niya si Christine. Agad naman na lumapit si Christine sa magulang niya at tumalik sa pisngi ng mga ito. Pauwi na po siya, Mom. Hindi na po siya pumasok pa rito dahil kailangan daw po niya makausap si Angeline. Masyado po siyang nalasing kagabi, kaya binantayan ko na lamang po muna siya, sagot ni Christine. Ganun ba? Sana magkausap na maayos sa mag-asawa. Sabi ni Claudia. Ano ba talaga kasing nangyari kagabi, anak? Tanong pa ni Claudia. Inaanap po kasi namin ni Denver si Ate Angeline dahil nagpaalam lang daw po si ate na mag-CR pero ilang minuto na pong lumipas, hindi pa rin nakakabalik ang ate. Kaya nagpa siya po kaming hanapin siya sa loob ng bahay. At pagkabukas nga po namin ng pinto sa kwarto ni ate, nakita namin may katabi na siya sa kamang lalaki. Pagkukwento pa ni Christine. Bumalatay naman ang lungkot sa mukha ng mag-asawang Claudia at Rowell dahil hindi nila inaasahan na kayang gawin yun ni Angeline sa asawa nito. Hindi ko talaga inaasahan na gagawin ni Angeline ang bagay na yun. Sobrang nadismaya ko kay Angeline. Nakakahiya ang ginawa niya. Nakakahiya kay Denver at sa pamilya niya. Galit na sabi ni Rowell. Hayaan na lang muna nating makapag-usap sila Denver at Angeline at kung ano magiging desisyon natin, igalang na lamang natin. Sabi naman ni Claudia. Mom, Dad, dito na po muna ako. Matutulog na po muna ako. Pagpapaalam ni Christine sa magulang niya. Sige iha, magpahinga ka na muna, sagot ni Claudia. Agad namang pumunta sa kwarto niya si Christine. Papagsak pa siyang nahiga sa kama habang nakangiti na animo kinikilig pa. Malapit na, Denver. Malapit ka nang bumalik sa akin. Konti na lamang at magiging akin ka nang muli, sabi pa ni Christine sa kanyang isipan lamang. Dahil sa puyat, hindi na namalayan pa ni Christine na nakatulog na pala siya. Pagkahatid naman ni Denver kay Christine ay agad na niyang pinarurot ang sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Gustong gusto niya nang makauwi para makahanap na niya ang kanyang asawa na nagtaksil sa kanya. Pagkarating niya sa kabilang bahay, agad siyang pumasok doon. Hinanap ang kanyang asawa. Si Angeline naman halos magdamag na naghintay sa pag-uwi ni Denver. Mugto na ang mga mata niya kakaiyak dahil sa mga nangyari at hindi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Denver? Agad na sabi ni Angeline nang pumasok si Denver sa kanilang kwarto. Nilapitan pa niya ito kaagad at akman niya sanang hahawakan ang kamay nito pero iniiwas si Denver ang kamay niya rito. Denver, makinig ka naman sa akin oh. Hindi ko talaga kilala ang lalaking yon. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kayang gawin ang bagay na yun sa'yo. Humahagulhol na sabi ni Angeline kay Denver. Hindi mo kayang gawin? Talaga ba, Angeline? Paano mo mapapaliwanag sa akin yun ang mga nakita ko? Paano kita paniniwalaan kung nakita mismo ng dalawang mata ko na katabi mo sa isang kama ang lalaki na yun? Galit na sigaw ni Denver kay Angeline. Hindi ko alam, Denver, kung bakit kami magkatabi ng lalaki na yun. Hindi ko siya kilala. Maniwala ka sa akin, mahal na mahal kita, Denver, at hindi ko kayang magtaksil sa'yo.
Umiiyak pa rin ang sagot ni Angeline. Kung hindi mo kilala ang lalaki na yun, bakit nandun yun sa silid mo? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin. Paano nakapunta kayong dalawa doon na hubot-hubad? Sagot ni Denver. Hindi ko alam, Denver. Maniwala ka sa akin, umihi lang ako at paglabas ko doon, may lalaking... Di na natuloy pa ni Angeline ang sasabihin niya nang magsalita muli si Denver. Paulit-ulit na lang tayo, Angeline. Sasabihin mo na naman na hindi mo kilala ang lalaking yon, magkatabi nga kayo, Angeline, sa kama. Ano sa tingin mong iisipin ko na ginawa ninyong dalawa, ha? Ano, nagtitigan kayo? Galit na sigaw pa ni Denver. Iiling-iling naman si Angeline habang walang tigil sa paglandas ang mga luha niya. Hindi niya na alam kung paano nga ba niya ipapaliwanag sa asawa niyang lahat, gayong ayaw na siyang paniwalaan pa nito. Denver, maniwala ka sa akin. Umiiyak na sabi ni Angeline. Sana nagsabi ka na lang, Angeline. Sana sinabi mo na lang na ayaw mo na sa akin. Di sana hindi ko na lang pinaglaban pang pagmamahal ko sa'yo. Sana hindi mo na pinaabot pa sa ganito. Galit na sigaw ni Denver at hindi na rin niya mapigilan pa ang pag-alpas ng luha niya dahil sobra na siyang nasasaktan ngayon. Angeline, minahal kita, kaya kita pinaglaban. Angeline, ang sakit-sakit, ako pa mismong nakakita ng kahiyupan ninyo ng lalaki mo. Kung alam ko lang na magiging ganito ang mangyayari sa atin, sana pinigilan ko ng nararamdaman ko sa'yo noon pa. Di sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Di sana hindi ko rin saraktan ng damdamin ng kapatid mo ng mga panahong pinaglalaban ko yung pagmamahal ko sa'yo. Umiiyak na sigaw ni Denver kay Angeline. Bigla naman silang natahimik na dalawa. Parehas silang umiiyak dahil sa mga nangyayari ngayon. Wala kang ibang maririnig sa silid na yon, kundi ang pag-iyak nilang mag-asawa. Humugot naman na isang malalim na buntong hininga sa Denver na makabawi siya sa kanyang pag-iyak. Pinasa na rin niya ang luha sa kanyang pisngi. Maghiwalay na tayo. Siguro naman may dahilan na tayo ngayon para maghiwalay, di ba? Kung noon hindi natin magawa dahil sa mga magulang natin, siguro naman ngayon, papayagan na nila tayo maghiwalay, sabi ni Denver. Iiling-iling naman si Angeline habang tigagal na nakatitig kay Denver. No, Denver, hindi tayo maghihiwalay. Please, makinig ka naman muna sa paliwanag ko. Maniwala ka sa akin, hindi ko talaga kilala ang lalaking yon. Nagsasabi ako ng totoo, sabi ni Angeline. At di niya napigilan pa ang sarili niya na humagulhol muli dahil sa sinabi ni Denver. Magpa-file na ako ng annulment para sa atin. Mabuti pa maghiwalay na lamang tayo kaysa patagalin pa natin to at parehas lang tayo masaktan? Sagot ni Denver habang pumapatak na rin ang mga luha niya. Mabigat para sa kanya ang desisyon niyang ito dahil sa maikling panahong nakasama niya si Angeline, talagang napamahal na to sa kanya kaya sobra siyang nasasaktan ngayon sa mga nangyayari sa kanila dahil mahal niya na talaga si Angeline. Kaya nga mas pinili niya to kaysa sa dati niyang kasintahan na si Christine. Hindi ako papayag, Denver. Mahal na mahal kita, Denver, kaya't sana naman maniwala ka sa akin. Please, Denver, wag mong gawin to. Umiiyak na pagmamakaawa pa ni Angeline. Palayain natin ang mga sarili natin, Angeline. Masakit man to para sa akin, kailangan ko tong gawin. Minahal kita, Angeline, tandaan mo yan. Siguro hindi lang talaga tayong para sa isa't isa. Sagot ni Denver saka siya lumabas ng kwarto nilang mag-asawa. Denver! Umiiyak na sigaw ni Angeline nang lumabas na si Denver sa kanilang silid. Gusto rin man niyang habulin to pero parang biglang nanghina ang mga tuhod niya at hindi siya makatayo, kaya nanatili siyang nakasalampak sa sahig habang umiiyak. Pagkalabas naman ni Denver ng silid nilang mag-asawa, hindi na niya nilingon pa si Angeline kahit narinig niyang sinigaw nito ang kanyang pangalan. Hilam ng luha ang kanyang mata nang lumabas siya sa kanilang bahay tsaka sumakay sa kanyang kotse. Sumigaw si Denver sa loob ng kanyang sasakyan habang hinahampas ang manibela nito. Hindi na niya maintindihan ang nararamdaman niya ngayon dahil sa mga nangyayari sa kanilang mag-asawa. Pinahupa niya muna ang kanyang galit bago siya nagpasya na umalis. Sa loob naman ng bahay ni Angeline, naiwang nakasalampak sa sahig si Angeline habang walang tigil sa pag-iyak. Di niya na alam ang gagawin niya dahil ayaw maniwala sa kanya ni Denver. Nang mahimasmasan si Angeline ay lumabas na siya ng kwarto. Saktong pagbaba niya ng hagdan nila, dumating ang ina ni Denver. Nagulat siya na bigla siyang sampalin nito ng malakas, kaya tigagal siyang napatitig dito habang hawak ang pisnging nasaktan.
Paano mo nagawa to sa anak ko, Angeline? Nagtiwala ako sa'yo dahil buong akala ko matino ka kesa sa kapatid mo pero nagkamali pala ako. Mas masahol ka pa pala sa kapatid mong si Christine. Galit na sigaw ni Diana kay Angeline. Mom, let me explain, please. Umiiyak na sagot ni Angeline dito. Hinawakan pa sana niya ang kamay nito pero iniiwas na ni Diana ang kamay niya. Anong ipapaliwanag mo, Angeline? Ipapaliwanag mo kung bakit may ibang lalaki? Grabe, Angeline. Talagang ang anak ko pang nakahuli sa kababuyan niyo ng lalaki mo. Akala ko ba ayos na kayo ni Denver? Akala ko ba nagkakaintindihan na kayo? Pero ano to, Angeline, ha? Bakit ganito ang ginawa mo sa anak ko? Galit na niya ni Diana kay Angeline. Mom, makinig po kayo sa akin. Hindi ko po talaga kilala ang lalaking yun. Maniwala po kayo sa akin, nagsasabi ako ng totoo. Nagulat na lamang po ako na pagising ko po, katabi ko na siya ron sa silid ko. Humahagulhol na paliwanag ni Angeline. Malakas na namang sinampal ni Diana. Si Angeline kaya napahawak na naman si Angeline sa kanyang pisngi habang walang tigil sa pag-iyak. Namumula na rin ang mukha niya. Sinong niloko mo, Angeline, ha? Parehas pa nga kayong nakahubad ng lalaki mo. Kasi ang sasabihin mo sa akin, hindi mo kilala ang lalaking yon? Hindi ko akalain na magagawa mo sa anak ko to, Angeline. Alam ko naman na pinagkasundo lamang namin kayo ng anak ko, pero ang buong akala ko matinong kang babae. Pero nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa'yo. Sagot ni Diana habang dinuduro niya si Angeline. Napasunod ka agad si Diana sa bahay ni Angeline nang mabalitaan niya ang nangyari sa mga ito nung party ng ama ni Angeline. Galit na galit siya at di siya makapaniwala sa mga nalaman niya, kaya dalig-dali siyang pumunta roon. Please, Mom, maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko po yun kayang gawin kay Denver, ang bagay na yun. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Umiiyak pa na sagot ni Angeline. Mahal mo ang anak ko? Hindi mo kayang gawin ang bagay na yun. Talaga ba, Angeline? Nagawa mo na nga eh. Ang masama pa, ang anak ko pa mismo nakakita sa inyo. Nagkamali talaga ako ng pagkakakilala sa iyo, Angeline. Maling-mali talaga. Galit na sigaw ni Diana dito. Mahal ko po si Denver. Maniwala po kayo sa akin, Mom? Sagot ni Angeline. Mabuti pa na maghiwalay na lamang kayo ng anak ko. Para naman malayan nyo ng magawa ng lalaki mo mga gusto ninyong gawin. Hindi yung ganito na pati ang pamilya namin mapapahiya dahil sa pinagagawa mong babae ka? Sabi ni Diana. Wag po, Mom. Please, pakinggan nyo naman po sana ako. Nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala po kayo? Humahagulhol na sagot ni Angeline at lumuhod pa siya sa harapan ni Diana. Sapat na ang mga nakikita ng anak ko, Angeline, para maghiwalay tayo? Sagot ni Diana. Sa kanya, tinalikuran si Angeline at dire-diretsong lumabas ng bahay nito. Naiwan naman na umiiyak si Angeline sa kanilang sala. Di na talaga niya alam kung paano ba siya paniniwalaan ng asawa at mga magulang nila. Dahil mas pinaniniwalaan ng mga ito ang nakita nila. Awang-awa naman na nilapitan ng kasambahay nila na si Manang Rosa si Angeline. Iha, halika na muna rito. Dito ka sa upuan. Sabi ni Manang Rosa, sa kanya tinulungan na makatayo si Angeline. Napayakap naman si Angeline kay Manang Rosa dahil parang nanghihina siya sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Manang, ano nga po ba ang gagawin ko para maniwala sila sa akin? Ayaw nila akong pakinggan? Umiiyak na sabi ni Angeline habang nakayakap sa kanilang kasambahay. Iha, mas mabuti pa sigurong magpahinga ka na muna para makapag-isip ka na maayos kung anong gagawin mo. Kagabi ka pa kasi iyak ng iyak. Sagot ni Manang Rosa. Habang hinahaplos ang likod ni Angeline. Manang, gusto na akong hiwalayin ni Denver. Hindi ko kaya, Manang, mahal na mahal kong asawa ko. Nagsasabi naman ako ng totoo pero ayaw nilang maniwala sa akin. Umiiyak na sagot ni Angeline. Sigurado sadyang masakit lamang kay Sir Denver ang mga nasaksihan niya kaya hindi kanya mapaniwalaan sa ngayon? Sagot ni Manang Rosa. Na hindi malaman kung paano ba niya aaluhin ang kanyang amo dahil naaawa na siya rito. Sa ilang buwan na pananatili ni Manang Rosa kila Denver at Angeline ay nakita niya kung gaano kabait ang mag-asawa at kung paano to magmahalan kaya hindi rin siya naniniwala na kaya yung gawin ni Angeline sa asawa nito.
Pinakalma naman na muna ni Manang Rosa si Angeline. Sa kanya ito, pinapasok na muna sa silid nito upang makatulog naman. Dahil gabi na ito, nakikitang umiyak. Pinipilit niyang pakainin ang amo niya pero ayaw naman ito, kaya hinayaan na lang din muna niya na mapag-isa ito sa kwarto nito. Ano ang mangyayari? Ngayong tila, tuluyan ng masisira ni Christine ang imahe ni Angeline sa mata ng lahat. Dito na kaya magtatapos ang pagkasama nila ni Denver bilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.